RD, Marina, Aldo Tabi, si Bombo John po. Welcome sa program. Marinal daw bubo dyan and marinal daw sa mga taga-subaybay mo. Yes po. RD, for sure yung iba sa atin, especially sa Bato, Catanduanes, yung mga Mm. nakikinig po sa atin, alam na po yung naging desisyon ng RTC. Pero ito po pala ay desisyon ng Regional Trial Court sa Vera, Catanduanes. Pero I just want to ask kung ano po ba yung magiging papel, kung meron man, ng COMELEC dun sa decision ng recount po sa Bato Catanduanes, kung saan may decision po na parang nabaliktad po, no, yung decision kung saan ito pong si Princess Vanessa Rodriguez nakakuha po ng 7,172 votes compare kay Mayor Rodolfo na merong 7,171, which is one vote lang po yung naging kalamangan sa election protest po. Ano Mm. pong magiging or anong reaction po muna ng COMELEC dito, and do we have jurisdiction sa ganito, Director? First and foremost, liwanagin ko muna ha. Nakita ko lang yung decision sa social media. Yeah. We don't have an official record yet na na-receive galing sa RTC on the decision. So based lahat na pag-uusapan natin in social media. Yeah. So as to jurisdiction is yes, assuming na um, totoo yung balita na yung RTCS naglabas ng ganyang desisyon. The parties has a recourse, lalo na yung losing parties. They have 5 days within which to file an appeal to the Commission on Elections sa Manila. um, Doon nila mag-file ng they have to file a notice of appeal sa RTC na magpa-file within 5 days from promulgation. So assuming ngayong araw promulgate yung decision, so you have to count 5 days from today within which mag-file yung losing party ng notice of appeal. On the other hand, yung nanalo naman has the right also to file a motion for execution pending appeal na i-execute yung decision within 2 days from promulgation of the decision, which the RTC has to resolve within 5 days. Within 5 days from the promulgation. So napakakonti ng time ng mga parties within which to file an appeal, to file the motion, and for the court to resolve the case. Kasi pag may notice of appeal kasi, ang parties, I think mandatory on the part of the trial court to transmit the whole records to Manila, to COMELEC Manila, assuming na nakapag-file on time, nakapagbayad ng requirements na mga filing fees ng parties, is within 15 days kailangan i-transmit yung records ng RTC to COMELEC Manila. Okay. We are basing RD sa nakita po nating desisyon on social media, yung kumakalat ngayon sa Catanduanes. Mm. Magbibigay po ba ng copy yung RTC sa COMELEC Region 5 or sa Manila? I normally ipapadala yan sa COMELEC. Hindi ko alam kung anong gagawin ng RTC, pero normally binibigyan yan is yung COMELEC Bato, Catanduanes. Mm-mm. Kasi yun ang may jurisdiction over the municipal possessions. So doon yan isasubmit yung notice. Parang i-notify lang kami na hello, meron kaming ganitong decision, etc. Pero we have nothing to do with execution. We have nothing to do with anything about the decision. The only thing na ginawa namin is nung mag-file ng protest si Vanessa Mm-mm. is we deliver all the ballot boxes subject of the protest to the RTC. Okay. So ang recount pala, RD, nangyari sa RTC na mismo, hindi sa COMELEC. Yes, Mm-mm. yung actually it's not a recount, we call it the nakalimutan ko na no? Yung revision ng ballot Mm-mm. including the technical examination of the ballot, including the
technical examination noong mga digital copies. Hopefully ginawa nila yon kasi nasa rules naman yan eh. Kasi meron tayong physical ballots at meron tayong digital image of the ballots. Mm-mm. So, lahat dyan is, kinukumpara kasi yan ng mga parties. So, kung makikita mo, actually, nakita ko nga is, kinumpare ko yung result and based on doon sa kita natin sa social media. Parehas na parties may recovery eh. Kasi Opo. kung makikita mo sa result ng election, walo lang ang difference ng boto ng magkalaban eh. Yung si Rodolfo 7164 at si Rodriguez 7156, 7,156. And pagkatapos ng revision yung kay Rodolfo is naging 7,172 ay 71 at yung kay Vanessa is naging 7172. So makikita mo may recovery ng 7 ballots si Rodolfo at si Vanessa is may 16 ballots. So, mas probably, hindi ko alam kung ano nangyari, pero ang assumptions lang natin is baka nakuha ito sa mga rejected ballots. Kaya, very important na ang rejected ballots ay hindi na nasasawalang bahala eh. Opo. Especially kung di ka umalapitan ang ano ang bilangan ang boto kasi at the end of the day during the protest nakaka-recover at nabibilang talaga yan. Okay. So ibig sabihin, Director may mga appeal pa 'di ba po kayo na ipaliwanag. So Yes. mahaba-haba pa po yung proseso na ito. Hindi agad-agad mapapalitan po yung mayor. Depende yan ano kung mag-file yung company na Rodriguez within 2 days Yeah, opo. ng kanilang motion for execution pending appeal at just in case grinant yun ng RTC. Then, the parties, yung losing party, sina Rodolfo, has 20 days within which to get a status quo order, status quo anti-order or restraining order na hindi ma-execute yung decision ng RTC na ipaupo tawag mo doon, si Vanessa from the COMELEC. It's because the COMELEC has the extraordinary power to issue preliminary remedies to the parties. Okay. Assuming lang, RD, kung hindi po mag-file si kampo po ni Rodolfo ng appeal, ano pong Mhm. mangyayari? Magiging ano yun, final and executory Yung yung decision decision po. ng RTC. So he has to vacate the position. Opo. And si Rodriguez ang mag-assume as mayor. Opo. DILG na po ba magpa-facilitate niyan? Or COMELEC po? Definitely. No, it's not us. It's Di. still the DILG now that will execute. Okay. We are basing dun po sa decision na nasa social media yung picture po ng decision, RD. But based on that, isa lang po yung lamang na boto. Ayun nga. Malapit na po yung eleksyon. Pag-usapan po natin how important. Kasi lumalabas dito, na-realize ko, importante pa lang kada boto ng isang botante. Kung ganito yung case na mangyayari. Precisely. Sabi ko nga, diyan lang tayo nagiging equal sa lahat, 'di ba? Mayaman ka, mahirap, one vote lang tayo. So once you cast your ballot, it means a lot. So sa mga ganitong pangyayari, alam mo kung gaano ka-importante na mabilang ang lahat ng boto. That's why nga kami sa COMELEC, lalo na pag yung malapitan lang ang lamangan, Mm-mm. sinasabi namin, lumaban ka, you file a protest. Pero kung ang lamang mo naman is milya-milya, mga 3,000 or 4,000, we don't encourage it because you are going to incur a lot of expenses. Kasi hindi, di ba, yung ano naman talaga natin, yung machine naman natin is not 100% nabibilang. Yeah. Di ba? Ang ano natin is 99.9. So may 1.01%. Which is itong nangyari. 0.01% ito eh.
Ito Mm-mm. yung natira eh. Ito yung mga hindi nabilang na ballots, which kung binilang is ito yung kinalabasan. So ito yung 100% just in case, assumption natin na nabilang talaga, na ginawa talaga nung revisors, nung mga abogado, ng kanilang mga trabaho on examining the ballots, including the digital image of the ballots. Okay, i-grab ko na yung opportunity, RD. August na po ngayon, papalapit na po yung November 26 Barangay NSK election. Kamusta po yung preparations ng COMELEC? Although nabasa ko sa House, mukhang meron pong bill na mukhang gustong i-postpone pa po yung Barangay NSK, but sa tagal po natin magkasama sa coverage ng mga election, regardless kung may pending or wala, tuloy-tuloy po yung preparations ng COMELEC. Kamusta po as per COMELEC Bicol is concerned? Well, tuloy-tuloy actually, napakadami na namin ginagawa ngayon eh. We already constituted the members of the Board of Election Inspectors, yung mga magtatrabaho sa elections natin. Inayos na rin namin yung mga poll workers data system natin para siguradong mabayaran yung ating mga teachers. Nagkaroon na rin tayo ng mga tawag mo doon, inspection ng mga polling centers natin, and luckily nabababa natin yung mayon is hindi na ganoon, level 2 na tayo. Grabe ang Level 2 na pasalamat ko po. diyan. Oo. Then, of course, is ongoing din ang coordination natin ngayon with the barangays and SK Federation is because magkakaroon tayo ng pre-orientation sa mga kakandidato. So, ongoing na ngayon ang pre-orientation natin sa mga barangays doon sa mga gustong tumakbo para ho pagdating ng filing ng COC is maayos na po yung kanilang certificate of candidacy, fully compliant na yung kanilang forms at tawag mo doon, na comply na nila yung lahat ng requirements. And of course, we also coordinated with BIR on sa mga doc stamp. Nakikipag-ugnayan na rin kami sa PSA on the issuance of birth certificate. So hopefully is maayos natin ito para sa filing natin this coming September 28 to October 5 ng COC is walang masyadong sagabal na problema ang mga magfa-file. Kasi ang gagawin na lang namin is, especially kung free-evaluate na namin ang kanilang COC, is ilalag na lang namin yon. Unlike kung pupunta sila doon na kulang-kulang pa ang requirements, baka magkaaway-away pa tayo nito at mapahuli. Mapatagal pa yung proseso ng pagfa-file ng COC. That's why we are doing this, para tuloy-tuloy, kasi we are expecting around nasa 50,000. I-imagine mo na lang 3,000 na Grabe. barangays tayo. Tapos imagine mo na lang kung 14 na lang ang tatakbo ha. 14 sa 3,000, ilan yan? So we are expecting mo 100,000 ang pupunta sa mga opisina namin dito sa Bicol, and iilan lang kami. So Yeah. yan ang inaano namin. So hopefully is makisama sa amin yung mga magfa-file ng certificate of candidacy na umattend sila ng pre-orientation namin. And of course magkakaroon na rin ongoing na rin ang mga voter education namin kasi napaka-importante po ng barangay elections. Opo, sa voters education and yung mga seminars na gagawin, Director, mababanggit po Mm. ba doon? May nabasa kasi ako na the COMELEC is requiring sworn declaration on conflict of interest sa filing ng COC. Mhm. I haven't received the memo about that. Nabasa ko rin yan sa social Opo. media. Hindi pa namin napag-usapan. So, I don't want to comment on that kasi Yeah, I okay. want to receive it officially. Hindi ko pa talaga alam mo, nakalib actually ako, kaka-assume ko lang ngayong araw na to. Mm. Opo. At hindi pa ako nakakabalik dyan sa Region 5. Ay, opo, nasa ano pa kayo, RD? Manila po Hindi, ata. I'm here in Manila. Yeah. Kasi may mga meeting pa ako dito. Okay, just in case, RD, meron kayong pagbabago about that sworn declaration, just message me para balita po agad natin sa mga kababayan po natin sa Bicol. Isa na lang po, Director, na
nakuha ko lang po nakuha po ninyo yung attention ko about dun sa malaking kasiyahan po ninyo nung bumaba yung alert level status ng Mayon. Can you walk us Yeah. through gaano po ba ka-importante yung pagbaba ng alert level 2 sa preparation ng COMELEC or maybe during the election? Alam nyo, pag alert level 3 kasi ang mayon, we have to have prepare a lot of contingency measures. Yeah. Yung just in case saan namin ililipat yung mga tawag mo doon, voting center within the 6 kilometer permanent danger zone. Tapos yung mga voting centers na ginagamit na evacuation center, what are we going to do with the evacuees during the election day? So yun ang isa sa mga problema natin. Sana pwede ba nating paalisin yan sa mga eskwelahan? Hindi naman po pwede. Ginagamit yun. Paano natin masisecure yung election na hindi magkakagulo? So actually, sobrang thankful talaga ako na naging alert level 2 na lang tayo sa Bicol. Kasi napakadami, may mga cost implications din yan. And of course, yung security preparations is meron kaakibat yan na preparations. So, actually, kahit paano, makakahinga ako ng konti. Although, andyan pa rin yung contingency procedures na in Mm. place, pero hindi mo na siya masyadong talagang tututukan kasi alert level 2 tayo. Mm-mm. Normal na. Oo. May ano ba tayo, RD, sa 6 kilometer permanent danger zone, mga ginagamit na facilities and mga botante pag barangay and SK? Unfortunately, meron tayo Mm. yata. I think somewhere in Daraga, meron na yata tayo and Kamali. Kasi mayroong community sa loob ng 6 kilometer Yeah. permanent dangers. Actually, So, marami sila eh. at may eskwelahan yata sa loob. Yeah, opo. Na-confirm din Mm-mm. po yan ng DepEd. Mm-mm. Okay, sige po. RD, baka may mensahe ka na lang po sa mga kababayan po natin talking about upcoming election or any Yes, updates. ayun lang nang yung sinabi ko sa inyo, no, yung mga may balak na tumakbo, mag-file ng kanilang Certificate of Candidacy during the BSKA sa September 8 to October 5 na po ang filing, and hopefully lahat po is sana mag-participate po doon sa COC pre-orientation namin. Ongoing na po yan. Per barangay po is tinatawagan namin, i-schedule namin kayo, and hopefully pumunta ho kayo, dalhin nyo na po yung mga forms ninyo at makinig po kayo sa mga requirements para hindi kayo pumila ng matagal sa pila pag-file ng COs. Yun lang. RD, may pahabol lang po ko. Pasensya na. Naisingit ko Go lang. ahead. Para lang dun sa mga botante po sa Bato, Catanduanes na Mm. gaya ko, although hindi ako botante Mm. doon, nung nabasa ko po medyo naging interesting on my part and maraming questions. Baka may clarifications ka lang na gustong linawin sa mga botante lang po, Director, na nakikinig doon sa Bato. Wala akong makalarify. The only thing na masasabi ko is it's really important that you Yeah. choose kung sino talaga ang gusto niyong mamuno sa inyong lugar. And hindi lang yan obligasyon ninyo. It's also your obligation to entice other to follow you. Oo, pwede rin ho kayo yung mangampanya para kung talagang gusto niyo at naniniwala kayo sa platform of government ng taong sinusuportahan ninyo, huwag niyo lang sarilihin yun. Pwede niyo ring impluwensyahan yung kamag-anak ninyo, kaibigan ninyo. So kasi ganito makikita niyo napaka-importante ng isang boto. Yes po. Ninang Red, RD, maraming salamat po sa oras. Just mabalos. Okay, bye-bye.